So ayan, sa wakas pagkatapos ng 5 araw na biyahe ay nakarating din kami sa Lanham, Maryland. So dito kami nagstay sa Staybridge Suites. Actually, kaya lang to ng 3 days, kaya lang ayaw naming sobrang pagod na pagod kami. So minake sure namin na 5 days yung biyahe namin at nag-stop kami every state na abutan kami ng dilim. So ngayon sa wakas nandito na kami sa Maryland at dito kami sa Staybridge Suites dito sa Lanham, Maryland. Malapit lang to sa workplace ko, nasa 7 to 8 minutes. So ayan, nagpark lang kami at ayan, pumasok na rin kami sa loob. Pagod na pagod kami sa 5 araw na biyahe. Actually, pwede namang 2 to 3 days lang yung biyahe pero kasi minake sure namin na hindi kami sobrang nagmamadali at pagod na pagod. Kaya habang may opportunity na magpahinga, nagpapahinga kami sa bawat biyahe. So ayan yung lobby area ng hotel. Yan yung reception area. Ayan yung reception area. Ito naman yung room na namin. Ayan, may kitchen kasi siya. May kitchen siya. Kumpara sa mga ibang hotels na walang kitchen, ito kasi magtatagal na kami rito kasi nga maghahanap pa kami ng apartment. So, mas malaki yung kinuha naming hotel. Ayan, may 2 beds din siya. Pero ang difference nga nito ay meron siyang living room at meron siyang kitchen. So, syempre mas mahal to kaysa dun sa mga hotels na binook namin habang nagbabiyahe kami kasi nga mas magtatagal kami rito, maghahanap pa kami ng apartment. And ayan, meron siyang vault, may planchang kabayo. Merong, ayan, lavatory, ayan, may toilet and bath, katulad din ng ibang hotel na tirahan namin. And syempre ito ay courtesy of MedPro to. So, baka isipin nyo madami akong pera. Hindi yan. Courtesy of MedPro to. Ito yung assistance ni MedPro para sa mga nagmo-move out of state. On a case-to-case basis. So, hindi naman lahat nagmo-move out. May mga sitwasyon lang talaga. So, ito naman, breakfast the next day. So, usually, American breakfast talaga yung sinaserve nila. And every Monday, Tuesday, Wednesday, meron din silang kainan sa hapon, ang tawag nila social. So, nag-start yun ng 5:30 to 7. So, ito breakfast ito. Yan yung bread nila. I'm still so full. So, ganyan lagi ang breakfast. So, nag-iiba-iba lang. Minsan, burger patties, minsan sausage. Yan. Yan, ganyan siya. Tapos hindi talaga nawawala yung scrambled eggs. Lagi lang may ganyan. So yan, meron din silang mga iba't ibang klase ng cereals. Dito naman yung waffle area. Yan yung dining area / lobby. Yan yung elevator. Nasa 3rd floor kami. Meron din silang fitness room. Yan. Yan yung fitness room. Yan. Yan. Sa labas, may basketball area yan. Tsaka may picnic area. Bahala ko. There's a picnic area. If you want to go picnic or barbecue area. Yan. Tao dun, so na. I'm gonna go back to the fitness room. Okay, basketball area. So, dahil pare-pareho lang yung pagkain dito, syempre, namili kami ng groceries sa likod ng hotel na to. May grocery. And, bumili rin kami ng mga pwedeng lutuin na mga simple lang.
So, it's a combination of yung mga cooked food na iinitin na lang at yung mga frozen na pwede pang lutuin. Pero yung pang prito lang, ganyan, adobo. Hindi naman para kami magluto ng mga complicated na dishes kasi syempre hindi naman namin kusina. Pero, ayun nga, para naman magkaroon ng variety yung food, kinailangan din naming bumili. Pero, kung talagang nagtitipid ka, sa totoo lang, ang dami na ng pagkain na to. Kami naman, madalas once or twice a day lang kami kumakain. Minsan nga pag talagang todo yung fasting ko, once a day lang ang kain ko. So ayan, salamat po sa panonood.